Naugnay na sa ilang kontrobersya ang ilang construction company na inilista ng Pangulo na naka-corner sa mga proyekto kontra baha. Ang isang sinita noon ng COA dahil bitin ang ginawang kalsada at naging supplier din ng overpriced laptop sa DepEd, naging incorporator ang isang kongresista. Nakatutok si Maki Pulido. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 construction companies na binanggit ng Pangulo, pinakamalaking halaga ng mga proyekto ang nakuha ng SunWest Incorporated base sa datos mula sa Malacanang. Para yan sa 78 flood control projects na nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyong piso. Ang SunWest Incorporated dati nang naugnay sa ilang kontrobersya base sa pananaliksik ng GMA Integrated News Research. Noong 2012, sinita ng COA ang isa sa kanilang mga proyekto. Lumabas kasi na bitin ng higit 2,000 square meters ang lapad ng kalsadang kanilang ginawa kontra sa nireport nitong accomplishment sa DPWH. Napuna rin sila noon ng Senado kung bakit ang isang construction company ay naging supplier ng PSDBM para sa Protective Personnel Equipment o PPE noong pandemya noong 2020 at 2021. Noong panahong yon, SunWest Construction and Development Corporation o SCDC pa ang kanilang pangalan. Lumabas na rin ang pangalan ng SCDC bilang supplier ng umano'y overpriced at outdated na laptop sa DepEd sa 2022 audit ng COA sa PSDBM. Dating incorporator ng SunWest pero nag-divest na umano si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Sinusubukan pa naming kunin ang kanyang pahayag. Mahigit 9 bilyong piso naman ang nakuha ng Legacy Construction Corporation para sa 132 projects na pinakamarami sa listahan. Pinuntahan namin sa Pasig City ang nakuha naming office address nito pero sinabi ng security guard na lumipat na ang Legacy bago mag-COVID pandemic noong 2020. Mahigit 7 bilyong piso naman ang na-corner na project ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Pareho ang office address ng Alpha and Omega sa St. Timothy Construction Corporation na na-awarda naman ng mahigit 7 bilyong pisong flood control project. Pero sa labas ng office address ng dalawa, ang nakalagay na pangalan ay St. Gerard Construction. Sa pinakahuling General Information Sheet ng Alpha and Omega, Sara Diskaya ang nakalagay na presidente. Siya ang nakalaban dati ni Pasig City Mayor Vico Soto sa pagkaalkalde ng lungsod noong eleksyon 2025. Dati nang nakapanayam ng GMA Integrated News si Pacifico Diskaya, asawa ni Sara, na nagsabing dati silang shareholder ng St. Timothy. Pero nag-divest na raw sila dito. Nangupahan rin daw dati sa kanilang building ang St. Timothy pero umalis na ito. Ang St. Timothy ang nag-pull out na venture partner ng Miro Systems para sa 2025 automated elections. Sinusubukan pa rin naming hingin ang kanilang mga pahayag. Halos 8 bilyong piso naman ang na-award sa EGB Construction Corporation. Git ng kumpanya, quadruple A status ang kanilang construction company dahil may integridad ang kanilang kumpanya. Maayos po ang aming trabaho. Tumutupad po kami sa lahat ng plans and specification. Tinawag ng Pangulo na disturbing ang pagka-corner ng ilang kumpanya sa 20% ng mga proyekto sa buong bansa, kaya dapat anyang tignan. May paliwanag si Roland Simbulan ng Center for People Empowerment in Governance o CENPEG. They invest in politicians, tapos yung politicians are expected to provide them with the contracts that they want to corner. Kabilang anya sa ginagawa ng iba ang pagbibigay ng campaign fund, bagaman wala naman siyang inihalimbawa. Paborito anyang gatasan ang mga flood control project. Mahirap kasing i-monitor ito kasi precisely because they are not so visible. We can only test their effectiveness and efficiency or what is deficient about them when the flood is already there. Aminado si DPWH Secretary Manny Bonoan na may hamon sa pagberipika ng mga ipinatutupad na proyekto. We're doing our best actually to monitor but once again the challenge is actually to verify them actually in the field. Bukod dyan, sabi ni Palace spokesperson Undersecretary Claire Castro, may mga tiwaling contractor daw na nalulusutan ang proseso. Maging mapanuri, mga dating na blacklist, nag-iba lang ng pangalan, at ngayon ay mukhang nakakapagtransak pa muli sa gobyerno. Mahiya naman kayo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.